Tuloy pamimigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda, pati si Justin Bieber nakiisa rin sa pagbibigay ng tulong at sinorpresa ang mga nasalanta. May news to go si Claire Delphine live. Claire. Hawi, isang buwan matapos manalasa ang bagyong Yolanda ay pilit nang bumabangon yung mga residente rito sa Tacloban. At ito nga raw yung source of admiration ng mga international organizations sa mga taong nandito para tulungan sila. Dahil sila mismo, yung mga Pilipino daw, yung mga biktima rito, sila mismo ay tinutulungan ang sarili para makabangon. Kahit walang kuryente, maliwanag pa rin sa gabi sa tent ni Aling Mary Ann. Salamat sa solar lamp na bigay ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR. Isang buwan matapos lamunin ang kanyang tahanan dito sa Barangay 89. Unti-unti na raw na bumabangon si Aling Mary Ann. Dito sa kanyang tent, sinimulan niya muli ang dati niyang hanap buhay, ang pagsasari-sari store. Nakaipon daw kasi siya ng pera nang sumama siya sa Cash for Work program ng grupong Chuchi Foundation. Binabayaran sila ng 500 pesos kada araw sa paglilinis sa mga debris. Yun, magsisikap para mabuhay. Maging matibay. Isa lang ang pamilya Aguero sa 10,000 pamilyang binigyan ng tent ng UNHCR at 9,000 pamilya namang hinandugan ng solar lamps. Dito muna sila sa Tent City habang binubuo na ng local government ang bunk houses na paglilipatan nila. Bawal na silang bumalik sa kanilang dating tahanan na nasa loob ng 40 meters mula sa high tide zone. Ayon sa United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA, umabot na sa $414 million ang tulong na bumuhos para sa mga biktima. Merong outpouring of sympathy para sa mga tao dito. Nakikita nila na yung mga nasalanta niyan ay talagang napaka-resilient nila na makakabangon sila. Maski na paano. Kahit ang international teen heartthrob na si Justin Bieber, nakiisa sa pagbibigay ng suporta. Kahapon sinorpresa ng singer ang kanyang mga fans dito sa Tacloban. Naghandog ng ilang kanta sa City Central School. Nakipaglaro ng basketball sa mga biktima na nasa San Jose Elementary School na ginawang evacuation center. Nakisaya rin siya sa mga maliliit na bata rito. Kagabi, pinailawan na rin ang 55-foot Christmas tree na simbolo ng pag-asa at pasasalamat ng Tacloban. Hawi, nandito tayo sa downtown ng Tacloban at dito makikita mo na yung mga negosyante dito kahit sila ay nabiktima, yung kanilang mga stocks ay nasira din ng bagyo at iba sa kanila ay namatayan din. Pero ganun pa man, pinipilit nilang ibalik sa normal yung kanilang buhay, yung kanilang operasyon bilang mga negosyante. Kaya kahit katabi nila dito yung ilang debris, meron pa tayong nakikitang basura dito na hindi pa nakuha, go pa rin, nagbukas na sila ng kanilang mga negosyo dito. Ito dito kanina lang nagbukas Kanina nakita pa nating naglilinis sila. Taka lang ha, hanapin natin yung may-ari. Sir? Oo. Biktima rin po siya ng Yolanda. At itong kanyang tindahan ay talagang napuno rin daw ng tubig. Sir, after 1 month, kumusta na po kayo? Okay man, ma'am. Medyo mahirapan pa kami sa aming paninda, hindi kami nakabalik pa kasi mga sira din ang aming mga t-shirt, mga muskitero, lahat din. Yung ng kaldero, mag-iba-iba na. Pero nakakamangha, sir, na despite the situation, talaga namang makita ko na talagang halos nawala lahat, halos sira lahat. Pero pinili niyong buksan uli ang kanyang tindahan at ibalik sa dati. Pilit na ibalik sa dati yung operasyon ng tindahan ninyo. Mababalik namin kung mayroon naman kasi yung mga supplier namin, kung magbibigay naman siya ng pautang. Kung hindi naman pautang, marami kaming utang ngayon doon sa supplier namin. Hindi pa namin nakausap. So ano yan, sir? Back to zero? Back to zero. Back to zero ngayon. Mag-uumpisa. Pero okay lang po ba sa inyo yon? Okay lang po kasi hindi naman ako lang ang natamaan yun. Lahat-lahat naman yun. Samar, Leyte naman ito. Lahat. Hindi naman natin masisisi yung anong nangyari sa bigay ng Panginoon sa atin.
So ibig sabihin nun, tanggap nyo na yung nangyari. Tanggap na tanggap namin. Pero huwag nang ulitin. Oo, sana nga. Sana nga. Pagdasal na lang natin na talagang hindi na mauulit. Pero ito, talagang nag-move on na kayo. Oo, talagang nag-move on na kami. Unti-unti na. Okay. Thank you so much, sir. At yan muna ang pinakahuling Claire? balita rito. Balik sa iyo, Javi. Claire, napansin Yes. natin, wala pang kuryente dyan sa tindahan. I suppose yung buong Tacloban, wala pa. No? Paki-update lang kung on track itong schedule na maibalik yung kuryente dyan sa nasalanta ng lugar bago magpasko. Actually, yan yung target, Javi, na although hindi kaya na 100% magkaroon ng kuryente, pero yung pagdating namin nung Monday, gabi na yung dumating kami, may mga kalsada dito na nakailaw na yung kanilang street lights, no? Yung mga ilaw sa poste, may nakailaw na. At meron yesterday, nakausap natin yung city administrator, 118 of their establishments, some of these are government and private establishments, 118 of them meron ng ilaw, meron ng kuryente. Ito kasi yung sa main grid So they're trying to bring back yung kuryente sa ibang mga linya ng kuryente. The target is before Christmas, December 16 nga raw to be exact, magkaroon na 80% ng population dito sa Tacloban mabigyan na ng kuryente. Hopefully, tingnan natin, ating bantayan po yan. Okay, Claire, balikan lang natin sandali si Justin Bieber. No? Ano raw ang nag-trigger ng kanyang desisyon na bumisita mismo dyan sa Tacloban? Kasi yung karamihan ng celebrities, lalo na overseas, no? Kontento sa pag-fundraise, sa pag-express, pag-tweet ng kanilang sympathies. Pero si Justin Bieber, nagpunta talaga dyan. Oo. Alam mo, nakausap ko yung opisyal ng UNICEF kasi sila yung nag-arrange ng logistical requirements sa kanyang pagdating. It was Bieber himself, his camp, ang tumawag sa UNICEF to volunteer na talagang gusto niyang magpunta dito. Naantig daw si Bieber sa mga nakita niya. It helps na marami tayong international media dito na nag-cover sa sitwasyon ng mga nasalantang lugar. So naantig daw talaga siya sa nakita niya ng trahedya sa hirap ng mga tao nandito. Kaya alam niya marami siyang Pinoy fans. So dahil nandito na rin siya sa kanyang world tour, nag-stop over na rin siya dito sa Pilipinas. At alam mo ba, Javi, ang aming impormasyon ay hindi lang si Justin ang darating. Meron pang ibang big stars, international stars na inaasahang bibisita rin dito sa Pilipinas for this purpose, to give humanitarian relief. At hindi yung pa pwedeng sabihin ng mga pangalan nito. Hindi pa raw very confidential information pa Okay. yan. So abang-abangan na lang natin in the next few weeks. Okay, one final question. Hopefully daw bago Before magpasko, Christmas, there will be, before Christmas ba one yung or two pagbisita more nitong... international stars. Okay, before Christmas, bago magtapos ang taon? Yes, Howie, before Christmas daw, kumbaga handog pamasko sa mga biktima ng Yolanda. Okay, abangan na lang ng mga taga-Tacloban. Maraming salamat, Claire Delfin.